Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? At ito na nga, VP Sara Duterte, nawawala po mga kababayan, no? Hinahanap po siya ni Yusek Castro, mga kababayan. Yusek Claire, hinahanap po siya mga kababayan kasi nawawala daw po si VP Sara Duterte. Grabe, no? Sinabi ni VP Sara Duterte na mapupunta daw po tayo, no, sa dumpster. No, ano ba yung dumpster, mga kababayan? Yan po yung basurahan po. No? Yun yung sinasabi niya pagka hindi daw po bumaba sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang ganon, mga kababayan, no? Ang kanyang gustong ipahiwatig po dito, no? Sino nga ba makikinabang dito, mga kababayan? Siyempre, pag bumaba ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sino ang uupo? Si VP Sara Duterte. At yan po ang kanilang gustong mangyari, ang sila ang umupo sa posisyon, mga kababayan, para po makagawa sila ng discarding mapalaya ang ating dating Pangulong Duterte. Parang ganun ba? Nako po. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At sa palagi po natin inihiling, no? 1 view, 1 like po sana, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. At nandiyan din po sa ibaba ang link ng isa pa nating channel, no? Paki-subscribe naman po at tayo ay mag-upload po dyan ng ating iba pa nating mga reaction video, mga kababayan. Abang-abangan nyo lang po. Alright, so yan ang ating alamin ngayon, itong balita na to. Ibig bang sabihin, mga kababayan, pagka sinabi natin mapupunta tayo sa dumpster o basurahan, no, itong ating Pilipinas, sila na yung magaling, sila yung matatalino, sila yung magagaling, no, sila yung mahuhusay. Ano sa palagay ninyo, mga kababayan? Anong opinion ninyo dyan? No? I-comment nyo nga sa ibaba. Mapupunta ba talaga ang ating bansa sa pagiging basura o dumpster o mapupunta ang ating gobyerno o ating bansang Pilipinas sa dumpster pagka hindi bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos? I-comment nyo nga dyan sa ibaba. At alamin natin, no, saan nga ba napunta itong si VP Sara Duterte at pinaghahanap po siya ng Malacanang. At bakit siya hinahanap ng Malacanang, mga kababayan? Imagine ninyo yun, no? Vice President ka ng Pilipinas, no? Pero nandiyan ka sa The Hague. Diba? Di ba dapat nandito ka sa Pilipinas at dito ka nagsisilbi, no? Sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, sa ating mga mamamayan. Diba? Naiintindihan natin na magulang niya o tatay niya ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, pero may obligasyon din siya, no, dito sa Pilipinas, mga kababayan, na dapat niyang gampanan, di ba? Dapat nandito siya. Ngayon, kung sasabihin nila, no, na mapupunta tayo sa dumpster o basurahan ang ating bayan o ang Pilipinas, sila na yung magagaling. Gaya po na sinasabi ko palagi sa inyo, mga kababayan, sa mga nanonood dito sa ating channel, wala pong perpektong presidente. Walang perpekto. No? Walang magaling na presidente, mga kababayan. Lahat yan may flaws. Dahil hindi naman nila mapiplease lahat ng tao. Diba? Kahit gumawa ka ng mabuti, may magagalit sa'yo. Gumawa ka ng masama, may magagalit sa'yo. No? Mag-ano ka ng batas na para sa sambayan ng Pilipino, sa batas para sa bansa, para sa kaiuunlad ng ating bansa, may mga sisilip at magagalit sa'yo. Diba? Hindi ka kumilos, may magagalit pa rin sa'yo. May makikita at makikita sila. Diba? Dahil para sa kanila, kung sino yung iniidolo nila, kung sino yung sinasamba nila, no, yun ang magaling. Yun ang matatalino. Yun ang mahuhusay. Diba, yun yung sinasabi natin dito, no? Na masyado nilang sinasamba. Nagiging panatiko na sila. Dapat ang inyong pagsuporta, mga kababayan, no, ay nasa bansang Pilipinas.
hindi sa iisang tao lang. Kagaya nga na sinasabi ko mga babayan, pag mali ang ating gobyerno, mali. Hindi ko papanigan yan. Pag mali sila, mali rin sila. Hindi ko sila papanigan. Doon tayo sa tama. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Di ba? Alamin natin itong balita na to, mga kababayan. Following her statement that the Philippines is on the way to dumpster. Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino dahil doon sa mga tao, mga kababayan, na gumagawa ng mali. Sila yung naggagawa ng paraan para bumagsak ang ating gobyerno. 'Di ba? Makikita naman natin kailangan ko pa bang sabihin? Kung sino yung mga tao na 'yan? 'Di ba? Kung sino yung mga puwersa na naglalabas ng mga ganyang usapin, na sumisira sa ating gobyerno. 'Di ba? Pansinin ninyo ang mga nangyayari ngayon, mga kababayan. Naglalabas ba ng hindi magandang salita ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Sino ba yung mga unang bumanat? Sino ba yung mga unang nagkalat ng ganito, ng ganyan? Sino ba yung mga nagbanta? Diba? So, tignan nyo, i-analyze nyo maigi, mga kababayan. Sino yung unang tumira sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Then i-analyze ninyo. Diba? Tapos may mga palalabasin silang balita na ganito, ng ganyan. Sino yung mga maraming sinasabi para magalit ang mga Pilipino? Diba? Pag alam nilang tumatahimik na, kumakalma na, maglalabas sila ng bagong issue. Diba? Maglalabas sila ng mga ganitong statement para lalong guluhin yung mga Pilipino. Diba? Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Ayun, hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Diba? Nasaan siya? Nandun sa dahig. Inaasikaso niya yung kaso ng kanyang tatay. Diba? Pilipinas ngayon? Well, anyway, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamahalaan sa taong bayan. Dahil ang nakikita lang nila, mga kababayan, kung paano sila makakabawi, kung paano nila pababagsakin etong gobyerno na to. Kung paano nila pababagsakin si PBBM at para makuha nila ang posisyon. 'Di ba? Para sila yung mamuno. 'Di ba? Sana inabot nyo itong parte na to ng ating video, mga kababayan. Kasi kung titignan ninyo, yung strategy na yan, mga kababayan, ganyan-ganyan. Yung mga nangyayari dati. Kung paano nila pinabagsak yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba? Gumawa sila ng mga issue, gumawa sila ng mga kwento. Diba? Pero hindi nila nakikita, mga kababayan, kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Kung ano yung ginagawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanila, para sa kaiuunlad ng ating bansa. Ang tanging nais lamang nila ay pababain ng dating Pangulong Marcos para makuha nila yung posisyon. Para sila yung maupo. Para sila yung mamuno. Hindi sila makapag-antay. Atat na atat sila sa kapangyarihan. Sino ngayon, mga babayan? Sino ngayon yung atat na atat sa kapangyarihan? Diba? Nung panahon na yon, may nangyari ba? Nung naupo sila, yung mga nagpatalsik sa dating Pangulong Marcos, may nangyari ba sa Pilipinas? Wala. Lalo tayo nalugmok sa kahirapan. Yung mga dating pagmamay-ari na kumpanya ng ating gobyerno, ayun, ibinenta sa mga pribado. Sa mga kamag-anak nila. Diba? Walang umunlad. Imbis na sinuportahan nila yung gobyerno, imbis na sinuportahan nila noon dating Pangulong Marcos, 'di ba? At inantay nila na bumaba or magkaroon uli ng eleksyon, mga kababayan, tsaka sila ginamit yung kanilang kanilang kapangyarihan. Hindi, inagaw nila kaagad yung posisyon. 'Di ba? Ganun katindi. At same thing na nakikita natin ngayon based sa aking analysis na ganun din yung gustong mangyari ngayon. Na makuha nila kaagad yung posisyon at sila yung maupo
mga kababayan, dyan sa mga posisyon na yan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing every day. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 Uh-huh. at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Tama, di ba? Di ba? Tama naman. Maraming mga Pilipinong umaasa sa kanya bilang vice-presidente. No, dapat nandito siya. Ang pinagsisilbihan niya yung bansang Pilipinas, 'di ba? Kahit na tatay niya yun nandun, pero dapat nandito siya, umuwi na siya rito, no? Since settled naman na yung mga nandun, may mga abogado na silang nakuha, so dapat nandito na siya sa Pilipinas, bumalik na siya rito para magsilbi na siya sa Pilipinas. 'Di ba? Sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi, nandoon pa rin siya. 'Di ba? O baka naman tatapusin lang nila yung birthday po ng dating Pangulong Duterte, no? Malalaman natin 'yan. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Exactly. Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas. Nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang vice-presidente, nasaan? Yun, di ba? Nasaan ang ating vice-presidente? Andun, sa dahig, no, sa kanyang tatay, di ba mga kababayan, no? Andun kay dating Pangulong Duterte, which is dapat nandito na siya sa Pilipinas at inaasikaso niya kung ano yung trabaho niya. Dahil tandaan ninyo mga kababayan, kahit pasabihin nila na ang Pangulong Bongbong Marcos ay ibinoto nila, ibinoto rin naman sila ng mga supporters ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, vice versa lang. Yung mga supporters nila bumoto kay PBBM, yung mga supporters ni PBBM bumoto rin sa kanila. Diba? So, ganun lang kasimple yun. Kaya wala silang pwedeng sabihin na na parang utang na loob, no, na kaya naupo si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanila. So, hindi nila pwedeng sabihin ganun. Dahil may mga naniniwala rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pansinin ninyo mga kababayan, sino ang mga maiingay, no, sa social media? Kaninong kampo? No? Sino yung mga taong mas maraming gumagawa, no, ng mga misinformation, diba? Ng mga tinatawag na fake news. Sino yung mga mas maraming pinopost na ganun? Diba? Kaninong kampo? Kaninong supporters? No? Makikita nyo naman kung sino talaga, no, yung mga nagpapagulo sa ating bansa. Diba? Sila, yung mga supporters na yun. Kahit pa sabihin natin hindi sila VP Sara Duterte, no? Pero yung mga supporters nila. At yun nagbabase sila minsan doon sa mga statement, no, ni VP Sara Duterte. May mga binibitawan silang mga statement na siyang ikinagagalit na ngayon ng mga tao. Diba? Kasi kung mananahimik lang din sila, kagaya ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi nagsasalita, no, o hindi umaatake yan sa mga Duterte, no, ganun din yung mga supporters. 'Di ba? Bibihira yung mga umaatake. 'Di ba? Ganun lang naman kasimple 'yon. Kung hindi na sila aatake sa gobyerno, baka tumahimik na lang din yan si Pangulong Bongbong Marcos at wala ring mangyayaring mga ganyan senaryo. Let's say gumante, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga ginagawa. Bumawi si PBBM. So, galit na galit ngayon sila. Kasi yung akala nilang tahimik lang,
no, yung akala nilang hindi papalag, biglang bumawi, biglang bumwelta. Eh ayun, nawindang sila. 'Di ba? So kayo, anong masasabi niyo dyan mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits ulit tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.